Hi Capricorn, maligayang pagbabalik. Ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin kung ano ang meron sa iyong buwan ng November, December at January. Okay, one more. Ito ang kukunin natin at siya ang naka-open. The World, The Magician at Ace of Earth. Okay Capricorn, ito ang pagbasa mo ngayon na andito ang unity. Napapanahon na ang pagkakaroon ng pagkakaisa Capricorn o pagpapalawak ng mga samahan o maaaring palawakin mo pa o dagdagan mo pa ang mga kaibigan mo. Huwag kang mahiyang makihalubilo o makisalamuha. Kung anuman merong organization sa inyong lugar, pwede kang sumali o kahit sa anumang grupo na ikaw ay magkakaroon ng maraming kakilala o magiging kaibigan, Capricorn. Nagbibigay alam niya sa iyo na limitahan mo kung ano yung mga dapat mong paniwalaan at sinasabi rin dito na maaaring maalis na o matanggal na kung ano man yung mga nakaharang sa iyo mga pinaplano. Ito na yung katuparan sa mga nais mo. Ito na yung oras para ipagpatuloy mong muli kung ano man yung mga naudlot o hindi mga natuloy. Dahil nandito ang 7 of Pentacles at 5 of Pentacles. Ito ay good omen lalong-lalo na pagdating sa iyong karir. Ito na yung pinakamagandang pagkakataon para matupad lahat ang mga wini-wish mo o yung mga pinapangarap mo. Napakaganda Capricorn. Marahil yung iba sa inyo nag-iisip na tumigil sa trabaho o maaaring ikaw ay nagpaplano mag-business na napakaganda naman simulain ito para sa negosyo. Ito yung pag-aanip, maaari mo nang makita ang iyong pinaghirapan, ang iyong pinagtiyagaan, ang iyong pinag-ipunan. Maaaring makatanggap din ng bonus, rewards. Kung ikaw ay nagtiyaga noon, kung ikaw ay nag-ipon simula noon, maaari mo nang anihin ngayon. Makikita ang kaginhawahan sa iyong pinansyal, sa iyong trabaho. Yun nga lamang, nandito ang 2 of Cups na reverse. Nakikita dito yung disharmony, disconnection, imbalance, incompatibility, breakup, separation, divorce. Maaring nakakaranas din ng pang-aabuso o umaabuso. Malimit mag-away, malimit hindi nagkakasundo, unhappy couples, lack of balance sa relasyon, kakulangan sa respeto, mga argumento sa kaibigan, pamilya, partner, business partner, o sa inyong samahan. Kaya yung iba sa inyo maaaring tumaas ang blood pressure, makakaramdam ka lagi ng pagod, sakit ng ulo o migraine. Kaya Capricorn, try to resolve the imbalances in other areas of your life. Makakaapekto yan sa iyong kalusugan. Four of Pentacles. Maaari nagkakaroon ng argumento dahil sa mga ari-arian. Nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan about sa pera. Merong gahaman, walang katahimikan. Merong mapang-angkin, merong madamot. Ilan lamang iyan sa mga nagiging dahilan ng mga pagtatalo-talo. At kaya pala lumabas ito dahil dito, Capricorn. Pasok naman ng December, nandito ang The World. Kino-congratulate ka nito. Dahil natapos mo ng maayos ang mga trabaho mo, binabati ka dahil ready ka nang mag-move on. Ready ka nang magsimula. Naiintindihan mo na kung ano yung mga nangyayari. Level up na ang iyong pangunawa sa mga bagay-bagay. Kaya binabati ka niya, you're amazing, Capricorn.
Nalagpasan mo ang mga mahihirap na sitwasyon, hindi ka sumuko. Kaya tingnan mo ngayon ang iyong sarili. Makaka-move forward ka na, Capricorn. Pero pinag-iingat ka pa rin dito dahil sa iyong mga achievement ngayon. Maaaring ang mga mata ng mga inggitero-inggitera ay nasa iyo ngayon. Maaaring may sumusubaybay sa iyo, kaya kinakailangan mo talaga dito ng balanse. Dahil sa mga taong mga inggit, hindi ito marunong makonsensya, kaya sanay itong gumawa ng hindi maganda sa kapwa. Mag-ingat ka rin sa mga kilos mong pabigla-bigla. Mag-isip muna bago makipagsapalaran. Pag-ingatan ang mga gamit kung ikaw ay aalis, lalong-lalo na ang inyong bahay. Lalo na't December sa panahong ito, maging matalas ang pakiramdam pagdating din sa iyong trabaho upang maramdaman mo yung mga kasinungalingan, yung mga hindi magandang gawain na nangyayari o mangyayari. Pagdating sa usaping pera, meron talaga diyang gagawa at gagawa na hindi maganda. Kaya talasan mo ang iyong pakiramdam. O kung ikaw naman ito, Capricorn, iwasan ang gumawa ng hindi maganda sa iyong trabaho dahil ikaw ay pinagkakatiwalaan. Mag-ingat makipagsapalaran, lalong-lalo na kung involved ang pera sa buwan ng Disyembre. Kaya maging maingat ka pagdating sa iyong finances. Dito naman ang temperance. Ang hatid niya ay peace, patience, and moderation. Gagayad ka niya para ikaw ay ilayo sa mga anumang trouble na maaaring mangyari. Yan, naguhugas siya ng kamay. Wash away troubles. Sa pamamagitan niya magkakaroon ng kapayapaan. Kaya hanggat maaari maging maingat. Yung iba naman sa inyo, forget about bad things. Ito ay paalaala lamang. Gumawa ka ng plano para sa susunod na taon. Kung ano yung gusto mong ma-achieve. Mag-set ka ng iyong goals. Gumawa ka ng iyong New Year's resolution kung ano yung gusto mong mangyari. O kung ano yung hindi mo nagagawin. Kailangan mo ng pagtitiis, dedikasyon. Magandang balita din sa iyong karir dahil nakikita ang promotion. Pero sinasabi dito, Capricorn, yung iba sa inyo kinakailangan ng patient sa buwan ng Disyembre, lalong-lalo na pagdating sa iyong karir. Nakikita dito ang pagkakaroon ng balanse sa iyong finances. Pero, maging maingat ka lamang dito para ma-maintain mo ang pagbabalanse. Lalong-lalo na pagdating sa iyong savings. Mas magandang isave mo ang iyong pera kaysa ipagsapalaran mo ito sa investment. Yan naman ay paalaala lamang. Ikaw pa rin ang magdidesisyon, Capricorn. Ito yung mga masasayang pagkakataon, Capricorn. Nakikita dito, maaaring yung iba sa inyo, maaaring magkita muli o magkaroon ng communication ng iyong ex-person. At maaaring magkabalikan pa kayo nito. At nakikita rin dito ang pagdami na magkakagusto sa iyo, Capricorn. O maaaring marami kang magustuhan. Dahil sa daming events na paparating at selebrasyon, maging maingat lamang sa mga kakainin at ang pagod ay hindi maiiwasang maramdaman. Kaya maging maingat, Capricorn, okay? Sa pagpasok naman ng January, nandito ang Ace of Earth at ang The Magician. Napakagandang balita dahil ito ay balita para sa travel, sa mga importante mga dokumento or mga kontrata. Abundance. Unexpected money rin ay nakikita. Sinasabi rin dito kung gusto mo magsimula ng business, napakaganda nito para sa pagsisimula. Maaaring ikaw ay magtagumpay at umaayon din ito sa magandang pagkakataon para sa mga investment. Ano man yung mga opportunities na nakikita dito, huwag mo pa rin kalilimutan na maging maingat pa rin sa iyong mga gagawing desisyon. Kontrata, maaaring pumirma ka na o maaaring pumirma ka ng another kontrata. Yan ang magandang balita para sa iyo. Dahil nandito rin ang The Magician, this is the right time to begin new projects. Iba sa inyo makakaramdam na hindi pa ready sa pagbabago ng lahat. Kaya sinasabi dito na ngayon pa lamang ay paghandaan mo na ang paparating na mga pagbabago sa iyong buhay sa susunod na taon, Capricorn. Huwag kang magdalawang isip, huwag mong pagdudahan ang iyong kakayahan dahil sa iyong mga karanasan sa iyong buhay. Train ka na. Huwag kang panghinaan ng loob kung ano man yung mga pagbabagong mangyayari sa iyo next year. Dagdagan mo lang ang iyong pananalig at take focus, action, concentrate, efforts ang kailangan. Makakaramdam ka ng trauma, frustration. Kaya maging maingat ka lalong-lalo na pagdating sa iyong pinansyal. Maging maingat sa pakikipag-deal pagdating sa business partner. Yan ang paalaala sa iyo pagdating dito, Capricorn. Magkakaroon ng problema naman
kailangan dito sa iyong relasyon, kailangan dito ng malaking pagbabago. Kailangan meron kang i-let go para mag-work. Ito yung mga unexpected changes, katulad ng mga engagement o pregnancy. Kailangan pagtuunan ng pansin kung may mga issues sa behavior, Capricorn. Tayo ay nalobat kaya nagbago ang ating ilaw. Kung nakakaranas ka ng hindi maganda, lalong-lalo na pagdating sa iyong relasyon, kailangan mo ng pagbabago. Hindi ka makakalis sa isang sitwasyon hanggat hindi ka nag-move forward, Capricorn. At yung iba sa inyo, kung nagkakaroon ng problema sa isang relasyon, tapusin ng maayos ito. Ito yung mga bagong pagbabago sa iyong buhay. Pagbukas ng taon, kailangan mong magsimula sa simula. Kaya kailangan ilat go mo lahat ang hindi magaganda. At para makita mo na rin ang mga bagong kapalaran mo. Kung hindi maganda ang hatid sa iyo, huwag kang mag-stay sa luma. Kaya marahil nakikita dito ang iyong pagkalito, hindi ka makapagdesisyon. Dahil nag-i-stay ka sa mga old patterns ng iyong buhay. Lalo na yung iba sa inyo pagdating sa relasyon, tulad pa rin ng dati, paulit-ulit ang ginagawa, kaya walang pagbabago nakikita. Huwag kang manghinayang sa isang toxic na relasyon, Capricorn. At para naman sa iba, ikaw at ang iyong person ay kailangan talaga ng pagbabago dito para magpatuloy ang inyong relasyon. Kung maaari yung iba sa inyo, kinakailangan magpa-counseling. Malaki ang maitutulong niyan sa inyong relasyon. Dahil nakikita dito, maaaring maapektuhan ang iyong karir sa iyong relasyon. Ito ay guide mo lamang. Ang transformation na dala ng the death ay napaka-positive. New beginnings, letting go, endings, change, transition. Kung willing naman kayo ng iyong person na mabuo muli ang inyong relasyon, i-let go nyo yung mga old issue. Malaking tulong yan, pero napakahirap gawin. Lalabas at lalabas ang dating problema kapag kayo ay nagtatalo. Kaya nagiging paulit-ulit ang nagiging problema, Capricorn. At para sa mga single, pagtuunan ng pansin ang behavior. Iyan ang issue nakikita dito. Capricorn, embrace this transformation as it will bring new love into your life. Ito na yung iyong bagong simula sa bagong taon. Napakaganda naman, Capricorn. At iyan ngayon ang iyong naging pagbasa, Capricorn. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits po muli. Number 1 Rashi po. Paki-like and subscribe na. Thank you! Bye-bye!